Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang Kingdom of Jesus Christ. Kasi nung may kaso nga si Pastor at binuhay yung kaso, sinabi naman ni Pastor, haharapin niya yan. Balik-balik sinasabi ni Pastor, haharapin niya ang kaso na isinampa sa kanya, binuhay lang ito ha. Ang garantiya lang na wala talagang extraordinary rendition. Susunod talaga sa extradition treaty ang Amerika. Huwag lang makisawsaw ang mga Amerikano. Pero nangyari ba? Hindi. Walang garantiya. Kahit yung presidente natin, hindi pipirma. Hindi man lang magarantiya. Wala man lang tayong narinig sa presidente, sa DILG, sa DOJ, sa AFP, lalong-lalo na sa PNP. Wala. Bakit? Pag pipirma siya, anong sabi? Ma-o-offend ang Amerika. Ma-o-offend ang Amerikano. Mapapahiya siya sa mga puti. Yan ba ang klaseng presidente na nararapat na mamuno sa Pilipinas? Bakit hindi niya proteksyonan ang karapatan ng aming pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, na alam namin sa amin, wala talaga siyang kasalanan. Kaya haharapin niya yung kaso. Yun nga lang, makikialam itong Amerika. Pero itong presidente na ito, wala siyang pakialam sa mga mamamayang Pilipino. Hindi man lang in-honor ang constitutional rights ng aming pinakamamahal na pastor. Pilipino rin si pastor, pero wala siyang pakialam. Ang pinagsisilbihan niya, Amerikano. So matino pa ba ang presidenteng ito? That betrayal of trust will trigger us. But that is the reason why tonight, the whole of the Kingdom of Jesus Christ, I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo, tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right now, no? Kasi wala, hindi mo binigyan ng right ang aming pastor, wala ka na ring right na mamuno dito sa bansang Pilipinas. Binaboy mo ang karapatan ng aming pastor, binaboy mo ang Pilipino, isang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, binigay ang kanyang buhay, ibinigay ang resources ng kingdom para maging supporter nitong bansang ito. Pero anong ginawa nyo? Kaya itong nangyayari sa amin, June 10, lahat ng kaso na binuhay nyo, napatay na accusations, fabricated lies, galing sa'yo. Kasi wala nang, nakatali ka na sa Amerika. Hindi Pilipino ang pinaglilingkuran ni Bongbong Marcos, ang Amerika. Kaya tayo mga Pilipino, panahon na. Nagluklok sa kanya, binigay namin ang resources ng kingdom, binigyan ka namin ng platform para merong papansin sa'yo. Dahil sa mainstream media noon, wala. Kasi nga mga corrupt kayo. Wala talagang ininiwala sa pangalang Marcos. Si pastor lang ang nagbigay ng platform sa'yo. Pero ito, ganun nga, ingrato ka. Wala eh. Hindi ka naman talaga totoong naglilingkod sa Pilipinas. At ngayon, ayan, pinagbili mo ang aming mahal na pastor sa Amerika. May timeline ka. Ngayon, may timeline ka na. Mula dito sa amin. Bakit? Okay, may mga pulis na. Ito yung mga pulis, palaging nandito. Palaging sumusugod.
Ito ngayong gabi, ang dami na naming intel na natatanggap. Kayo ng mga pulis, mga law enforcers kayo, pero hindi nyo alam ang law. Because this government is already lawless. Mga pulis na dapat law enforcers, nagsabi na pupunta sila dito at hindi na sila susunod sa rule of law. Ang sinusunod nila, mga terorista na nga. Baliktad na ang mga pulis na ngayon ng terorista. So lulusob sila dito, tatapad na nila yung mga kingdom citizens na dito sa loob ng compound. Lulusob daw sila na 3,000 sila, no? Ganun na kasama, ganun na kamasahol, ganun na talaga tayo binaboy, na ang pamahalan ito. Always, si Doc Lorraine sinasabi niya, he always look past all these officers and it always falls on the, I don't know, he's no longer president. Mr. Marcos, we are withdrawing our support from your presidency. Kaya, hahanda na kami. Sa pananawagan ko ito, alam na maririnig na ito ng lahat ng kingdom citizens dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. We are now withdrawing our support from you because of your betrayal of our beloved pastor, not only our beloved pastor, but the whole Philippines. Pinagbili mo na kami sa Amerikano ang pinaglilingkuran mo, doon ka. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Bababa ka. This will be the night. Ito ang pabilo ng rebellion against sa pamahalaan. This lawless, evil regime of Bongbong Marcos Jr. So sa lahat ng mga Pilipino na may pagmamahal sa ating bansa, sa lahat ng mga kingdom citizens, sa lahat, sa Maisog, alam ko mananawagan din ang aming mga kasamahan dito. So hindi lang siya dapat ma-impeach. Kasi hindi naman talaga dapat ma-impeach. Bumaba ka na dyan. Bumaba ka na dyan. And the clock is ticking. You're running out of time. While there's still time, magbalot-balot ka na. This time around, alam ko maraming nananawagan. Pero ito ang pananawagan na pakinggan mo. Kasi pananawagan na ito, hindi lang ng mga Pilipino. Because there are watchers in heaven. Sagad na ang kasamaan mo. Sagad na ang pagpapahirap mo sa Pilipinas. This country is sick because of you. The healing will start only if you are gone from your office. You don't deserve that office. You don't deserve the Filipinos who you do not even deserve our respect anymore. So yon, ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako, we are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Susundan po namin kagad ang panawagan na yon ng Kingdom of Jesus Christ. Labis-labis po ang pananagutang kriminal ng Marcos Jr. government. Ginawa niyang private army at walang sinusunod na batas ang Philippine National Police, partikular sa Davao. Ginawa niyang laboratorio ng Marshallonia ang Davao para lumpuin at paralisahin hindi lamang si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, kung hindi ang tinitingnan niyang threat sa kanyang pananatili sa poder, ang pananatili ng Vice Presidente bilang actively supported ng mamamayang Pilipino, si Vice President Sara Duterte at ang former President Rodrigo Duterte. Ang lahat ng ito ay dahil sa ambisyon ni Marcos Jr. ng asawa niya at ng pinsan niya na hindi na bumaba sa poder lagpas sa 2028. At ngayon pa lang, pinupundar na nila ang haligi ng pagsasamantala at pananakop sa poder. At isa sa kanilang unang sinubukang gawin ay ang paggamit ng abusado at iskandalusong poder ng Estado laban sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy. Kaya marapat lamang at napapanahon na ang pagtindig ng buong kapanaligan at kasamahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga mananampalataya nila at mga supporters sa buong daigdig, buong bansa, at pati sa naniniwala sa SMNI, sapagkat kami ay naniniwala, ako personally, at malamang marami din sa kasamahan ko sa panel na ito, si Marcos Jr. ay beyond redemption. Si Marcos Jr. ang pinagmumulan kung bakit mayroong mga abusado at walang kinikilalang batas at naghari-harian na mga alipores niya, kagaya ni Tambaluslos Abalos, DILG pa naman na sekretary, na sermonan ng kapwa abogado niya sa harap ng Senado, magpapalusot pa
at pananindigan pa niya ang kanyang illegal at wala sa batas na mga konsepto ng pamumuno ng kanyang opisina, partikular sa pag-supervise sa PNP. Kaya si Corporal Marbil, na siyang itinalaga nila ni Marcos, na pinuno ng chief ng Philippine National Police, at sina Torre, itong patrolman Nick Torre, dito sa Davao, ay walang kinikilalang batas. At ngayon, habang kami nagsasagawa ng press conference, ay naghahanda si Torre, kasama ang armadong mga pulis niya, lulusubin ang mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, mga sibilyan na nakatira dito, kabataan, kababaihan, at wala silang sasantuhin. Gagamitan nila ng baril at nakahanda ang ilang mga granada upang ito itanim na kunwari may mga explosives at armado sa loob ng compound para bigyang matuwid ang paggamit ng dugo at karahasan. Pangalawa, hindi natin masisisi ang Kingdom of Jesus Christ sa kanilang panawagan na bawiin ang suporta ng mamamayang Pilipino sa kanilang pangunguna upang patalsikin sa poder si Marcos Jr. sa pagkakaisa ng mamamayan. Sapagkat ngayon, habang nagsasalita kami, nakahanda na po silang wasakin ang mga gate at pribadong compound na ito. Nakahanda silang gumamit ng dahas at kapag may tumutol, hindi lamang nila pupusasan at ikukulong, kung hindi posible nilang barilin at mananagot na lang sa korte kung may mananagot. The breakdown of rule of law and the proliferation of mindset of lawlessness is because among the PNP of the presiding officer nila, walang iba kundi si Marcos Jr. na walang alam at kinikilalang batas kundi kagustuhan na mag-control ng puder at kayamanan the way naganap ito sa panahon ng kanyang ama nung lumang martial law na pinatalsik at pinalayas din ng mamamayan. Pangalawa, ngayon po, habang kami nagsasalita, nakahanda po ang kanilang blaring equipment. Patutunogin nila habang nagdarasal sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ang napakalakas na tunog upang madisorient ang mga tao at kasabay nito ay ang paglusob o ang paghagis ng mga tear gas at smoke dispersal ng mga kanister upang palabasin nila na nagkakaroon ng illegal na mga barikada ang mga tao sa loob ng compound na ito. Very typical sa mindset ni Torre na tinatawag niyang Waco cult, na parang Waco, Texas, doon sa mga namatay at pinatay sa Waco, Texas na mga religious sect, at ito ang kanyang gustong gawin dito sa Davao. Panghuli, bago po ang mga paghayag na aking mga kasamahan, ang paglaganap ng kagutuman, 16 million Filipino families ang nadagdag na nagugutom araw-araw. Ang sagot ni Marcos at ng kanyang bulastog na mga economic advisors, magdildil kayo ng asin, piso na asin, 20 pesos na bigas na 2 sakop ng palad. 21 pesos mabubuhay na daw kayo. O kaya, bumili ng noodles pero ang presyo niya, pinagtatawanan ng taong bayan 20 years ago na presyo ng noodles. Kalukuhan, 7 pesos. Ito po ay hindi lamang baliw na uri ng pamumuno kung kaya wala siyang nararamdaman na konsensya tungkol sa paglaganap ng paglabag sa karapatan at mga batas, kundi pati na ang pagtabon sa kagutuman kanyang binibigyan ng baluktot na pananaw. Ang paglaganap ng korupsyon na nagtutulak sa iba't ibang sektor ng lipunan na manindigan kasama ang mga retired generals. Napakalaki po ng nawawala na pondo. Bilyon-bilyon. Including po, hindi lamang ang mga tungkol sa baha, kundi tungkol sa mga pangungontrata ng mga politikong pulpol at kawatan ng mga kongresista na karamihan kontratista, binubulgar na ngayon nila Deo Macalma at marami pang mga broadcaster, tag 40% hanggang 50% ang kutong sa mga kontrata, at si Marcos walang ibang binibigkas o anumang pagtutol sapagkat nakikinabang sila sa ganitong kalagayan. Korupsyon, gutom, kahirapan, pagkalugmok ng bayan. It's beyond Kingdom of Jesus Christ. Now, sagot natin sa Kanya, at mababagsak ang bansa natin. Habang nandyan si Marcos at ang kagaya ng baluktot na kaisipan ng kanyang mga tauhan, kagaya ni Abalos, ni Marbil at ni Torre, at marami pang mga bulok ang kaisipan at walang damdamin sa mamamayan,
Araw-araw nilang pinapatay at pinapalugmok ang buong bayan. Kaya matuwid lamang ang panawagan, lumaya sa poder ang Marcos administration na ito at itayo at itatag ng mamamayan ang tunay na lipunan at tunay na pamahalaan na pamumunuan ng matino na mga lider ng ating bayan. At kung tanungin nyo kami sinong gusto namin, walang patumpik-tumpik, by operations of law under the Constitution and by doctrine of historical account of experience sa pamumuno, Sara Duterte is qualified to take over as president. That is not illegal. May abogado kaming kasama dito. By the way, wala ang mga ibang abogado dito kasi nagbabantay na po sila. At naghahanda na po ang mga cellphone at documentation sapagkat uhaw na uhaw at naglalaway sa dugo. Itong Patrolman Torre na Regional Director ng PNP at atat siya na nagtipon ng almost 3,000 na mga uhaw na parang mga uhaw na mga utusan nila para sakmalin ang buhay at karapatan ng kawawang mga sibilyan at mamamayan sa Davao, lalo na sa Kingdom of Jesus Christ. Taong bayan, nasa sa inyo po ang paghatol at paggawa ng desisyon doon sa panawagan ng Kingdom of Jesus Christ nila Sister Nori. Pero kami po, ako, na bahagi ng mga dating rebelde, kung sino po nakikinig sa amin na nagbalik loob, panindigan natin ang pagbangon ng tama kung bakit tayo bumalik. We deserve a true and genuine governance. At wala yun. Kung sino po nakikinig sa amin na nagbalik loob, panindigan natin ang pagbangon ng tama kung bakit tayo bumalik. We deserve a true and genuine governance. Maraming salamat ka, Eric. At ito nga yung sa usapin natin na may intel report tayo natanggap na papasok. Itong mangyayari na nga, itong second wave ng mga kapulisan na pupunta dito at hindi na nila rerespetuhin ang batas. Wala nang rule of law. Nais natin tanungin kay Attorney Torion, ano ang masasabi niya kung ito nga po ay gagawin po ng ating mga kapulisan dito po sa isang simbahan at mga inosente po ang nakatira dito? Well, so long as ang sasabihin lang namang natin ay we have to verify kung ano talagang dala nila, no? Kung ang dala nila ay isang alias warrant of arrest, i-remind natin sila na na-serve yun ng NBI a few days ago. And if they intend to serve that again, tanungin siguro natin kung anong magiging basihan po nila. At kung makita natin na ano ang basihan nila, we will try to reason out with them, no? Kung i-force talaga nila ang situation, we will see, no? We will see. Sana naman may mga policemen dyan na sakto pa rin ang pang-iisip at they will comply with the requirements under Rule 113 Section 11. Thank you very much, Attorney Torion. May dagdag lang ako, Hana. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, no, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag na administration nito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marvel, lalo na itong si Torre na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOGC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kami tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito. Handang-handa po kaming mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan, bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mga pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, extradition. Pero gusto nyo sumurkat, anong gusto nyo? Shoot to kill, rendition, papatay nyo. Kaya ganun lang pala
paglusob ninyo, dala-dala ang mga tataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng inyong panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa na pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan mga kababayan, kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na pagkikipaglaban na ito. Kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito, wala po kaming baril dito, hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Torre Basagulero, bandido, akala niya, bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan, ang aming karapatan, tatayuan at tatayuan po namin ito. Amen. Kahit ikamatay pa namin. Thank you very much, Brother Carlo. Pwede. Dr. Ray, would you like to add? Yeah. Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako. Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod na dito kay Bongbong Marcos, ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya mayor lang. But I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way that when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at naramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga bangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, eto na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bubomba ng tubig, babarilin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito, eto na to mga kababayan, eto na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas.
Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas na matagal nang nilugmok ng mga magdanakaw sa gobyerno na hanggang ngayon ay namamayagpag. Magandang gabi po sa lahat ng mga Pilipino na nanonood sa broadcast na ito. Ako bilang isang magsasaka ay kaisa sa panawagan na panahon na para sabihin sa iyo, Ginoong Bonget Marcos, na wala ka ng karapatang mamuno sa bansang ito. Sa ngalan sa akong mga kauban, sa akong banay, ug sa tanang mga Bisaya nga nagtanaw, nagsulong karon, ang among panawagan kaninyo niabot na ang higayon nga atong barugan, ang atong mga katungod nga mabuhi og disente ning nasod nga tabunon. Wa na'y panahon para magsigi kitag agwanta sa mga kapait ug mga kaparaot nga hatag gimugna niining rehimeng Marcos. Karengang gapong kabalenta mong Manuel Bengeni. Pakidwang mipuke kayo. Intukyan nyo kami. Kening kekeng daraptan nganing bengay ti. Bang kanita aparatang tamo keng kapamilya tanan ning gagawan mi. Nung nanoing dapat tamong gawan para apalakwan tayo ining damonyos ang makatuknang keng Malacanang. Na po biro yung malalyari. And to our listeners of Suarasug Media, also known as Sunshine Media Network International, muli po kaming sumasaimpapawid sa iba't ibang kaparaanan upang manawagan na magkaisa ang Pilipino para isuka ang nakakarimarim na rehimeng ito. Panahon na para tumindig tayo. Panahon na para sabihin natin, tama na ang kabulastugan, tama na ang kabangagan, tama na ang kakaparty. Marami ang gutom. Alam ko, marami. Yung mga kababayan natin, kanina pa nagpaparating. Sa mga taga Batangas, mga taga Malabon, sa lahat po ng inaabot ng ating pagsasaimpapawid ngayon, ulitin po namin, itong mga pananakot, ako'y nagitla eh. Alam nyo naman, ako'y palabiro. Pero nung makita ko itong lahat ng mga sinasabing gagawin nila oras sa paglusob nila rito, na wala nang kikilalaning batas, na ultimong mga pasaring, ewan ko kung saan ang gagaling itong mga sinasabi ni Torre, pero it is impossible for Torre to speak this way nang wala siyang bendisyon mula sa kanyang amo. Kaya dahil po rito, minamarapat namin na manawagan na sa inyo. Hindi po kami nananawagan ng revolusyon. Nananawagan kami para magkaisa ang mga boses natin at sabihin natin kay Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos, umalis ka na riyan bago sumapit ang dapit hapon ng iyong buhay. Thank you, Sir Jay. Magandang gabi po sa lahat at meron po tayong natanggap na balita at ito po ang gagawin ng mga pulis. Magpi-play ng nakakabingi na sounds para umalis ang mga tao sa gate. Hindi na mag-a-announce ng authority o magpapakita ng warrant. Bobombahin ang mga gates. Huhulihin ang mga lawyers. Poposasan ang sino man magpapakita ng resistance. Babarilin kung magwa-water cannon. At ito po ang ating narinig, ang KOJC ay handang mamatay. Sana po, President Marcos, tayuan mo ito. Kasi dadanak po ang dugo. Wala pong armas dito sa loob. Kung hindi panalangin at kamera. Meron ka pong magagawa, Marcos. Panindigan mo ito.
Kasi kung ipagpapatuloy ni terorista ang pagsugod dito, hindi po ibibigay ng KOJC. At kung tutuluyan mo yung mga sinabi ko, medyo hindi po maganda ang mangyayari dito. Kaya po, Marcos, pumagitna ka. At kung hindi, bukas, kita sa Malacanang. Huwag na po nating paabutin doon. Awatin mo na ang iyong kampon. Dahil ikaw ang presidente, may magagawa ka. Be strong. Dapat ka nang manindigan kung kaya mo. Magandang gabi po sa lahat. At malinaw yun before si Boss Dada, tsaka yung karagdagang rejoinder ng mga kasama ko. Ang lahat ng ito nagmumula sa pagpapabaya at pangungonsinti ni Marcos Jr. sa illegal na maniobra ng mga tauhan niya na kagustuhan niya ring mangyari sapagkat na-hostage na siya ng Amerika. Noong December 21, 2023, hiniling sa kanya sa bahagi ni Pastor Kibuloy na kung ano man ang mga kaso na binubuhay sa Pilipinas, ipadaan sa proseso ng justice system sa Pilipinas at magpahayag siya ng kategorikal na pagtutol sa pangingialam ng FBI, ng US Treasury Department at iba pang puwersa ng gobyerno ng Amerika para pakialaman ang internal na usapin sa mga binubuhay na kaso laban kay Pastor Kibuloy, lalo na ang illegal na extraordinary rendition that will result to assassination. Hindi po niya ito pinirmahan, ayaw niya sapagkat siya pala ay nakipagkasundo sa gobyerno ni Biden sa Amerika na ibibigay ang ulo ni Pastor at ng Kingdom of Jesus Christ na isang Pilipino sapagkat ang kanyang mga kaso sa illegal at ninakaw ng mga pera at pondo at yaman ng kanilang pamilya ay nakasalang sa kanilang lobby operation na ito ay mabitawan sa kontrol ng Amerika at maibalik at maging bahagi ng kanilang pasasaan na yaman. So ibinenta niya ang ulo ng kapwa Pilipino at pababayaan niya ang ating mga kababayan doon sa pangingialam na at abuso ng Amerika para lamang masunod ang gusto nila sa pera ng mga nakaw na yaman na maibalik sa kanila at manatili siya sa poder, ikakapital niya si Pastor. At pangalawa, ito rin po ang nakikita natin na kanyang kasunduan ng patago. Dinidiskartihan niya ang mga Pilipino na kunwari tututulan niya ang pangingialam ng International Criminal Court. Bogus at illegal ito na entity in as far as Philippine Internal Judicial and Justice System is concerned. Pero yun pala, maniobra niya rin. Sapagkat kung ano ang kanyang diskarte ang nagpapatupad ang kanyang Secretary of Justice, ang pulis at mga tauhan niya. Samantalang siya ay kunwari walang alam at kunwari ay nag-play na bait-baitan. Ito po lahat ang binabanggit ng aking mga kasama. Isang tawag niya lang kay Abalos, itigil nyo na yan, ang kabaliwan na yan. Itigil nyo na yan, Marbel, sapagkat ang mga taong yan ay sibilyan. Hanapin nyo kung hanapin nyo si Pastor Kibuloy, hindi sa pamamaraan na nilalabag ninyong batas at inaabuso ninyong poder sa law enforcement at ginagamit nyo ito para lumabas na kayo ay above and beyond the law at sobra pa kayo sa batas. Nakikita niya ito, subalit gusto niya ito. Kaya ito nagaganap. Kaya tama ang lohika ng panawagan ng mamamayan ngayon na sinimulan ng pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ at sinusuportahan namin ito. Ang isang presidente na ang kanyang mental state at ang kanyang direksyon sa pamumuno ay apektado ng kanyang mental health dahil nga sa issue ng abuso sa droga at ang kanyang pagkatao na walang paninindigan at ang kanyang interes ay nabubulid sa interes ng malalaking mga negosyante at politiko at hindi sa interes ng mamamayang Pilipino, walang dahilan na magduda tayo nang nagpapatakbo sa kanya maliban sa pangingialam at kontrol ng Estados Unidos ay ang mga may interes na nakapaligid sa kanya. Kagaya ni Lisa Araneta na asawa niya, na walang kahiyang inaamin naman by acts
ng kanyang mga pangingialam na siya talagang nagpapatakbo day to day sa gobyernong ito. Illegal ito! At hindi ito pwede pabayaan ng presidente. Yan ang ibig sabihin ng betrayal of public trust or political adultery. Pagtataksil ni Marcos sa kanyang kasunduan na pinasok sa mamamayang Pilipino. Ganyan din ang ginagawa ni Martin Romualdez. Ayuda there, ayuda here. Pero pundo ng bayan nasa sait at nauubos samantalang kinukurakot nila at nagdi-disguise na nag-aayuda para ibilhin ang political patronage na estilo ng kanilang diskarte sa mga taong bayan. At wala siyang ginagawa na pigilan ang bilyon-bilyon hanggang trilyones na nakukurakot at nakukulimbat na mga perang ito. Yun pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng betrayal of public trust o political adultery o pagtataksil sa kanyang tungkulin sa bayan. At dahil dyan, may posisyon at tungkulin ang mamamayan bilang mga mabuting mamamayan na bawiin sa kanya ang mandato na yan. At yan ay tamang dapat gawin. Yan po ang historical na misyon ng mamamayang Pilipino. At nagpapasalamat tayo sa Kingdom of Jesus Christ for leading us the way to realize na hindi na po natin pwedeng patagalin pa ang pananatili ng isang presidente kagaya ni Marcos Jr. kung saan ang puder ay nagagamit ng mga taong abusado kasama po ang mga walang damdamin at gahaman sa ganansya at pera na malalaking negosyante na kanyang mga barkada. At nalulugmok by the day, each day, ang taong bayan. Maraming salamat ka, Eric. Nais namin kuhain ng side ng KOJC, kaugnay dun sa usapin na binenta na ng administrasyon na to tayo sa mga Amerikano. Nais natin makuha ang side po ng Kingdom of Jesus Christ patungkol dito. Sister Nori? Yes, kanina yung sinabi ko sa opening statement, binenta nga talaga ni Bongbong Marcos ang ating mahal na pastor doon sa Amerika. Hindi niya pipirmahan, hindi niya gagarantiyahan na walang extraordinary rendition, na wala dapat extraordinary rendition, dapat nagarantiya siya. Pero yun na nga, hindi siya pumirma. May collusion na nga, sinabi na rin ng ating mga kasama dito, may conspiracy. Kaya ito ngayon ang nangyayari, sunod-sunod. Hindi lang naman si Torre, hindi lang sila Marbil. Si Bongbong Marcos nga may pakana nito. Kasi wala naman silang kapangyarihan na gawin to sa Kingdom of Jesus Christ. Si Bongbong Marcos lang. So, binenta na niya. Pinagbili na niya si Pastor sa Amerika. Hindi lang si Pastor, ang buong Pilipinas. Kaya, alipin tayo. Dahil alipin ng si Bongbong Marcos ng Amerika, hindi na kasi namin sinusuportahan pagiging presidente niya. Si Bongbong Marcos, ang pinaglilingkuran ng mga Kano, ang mga puti, hindi ang Pilipino. So, wala, hindi man lang niya binigyan ng karapatan ng ating mahal na pastor o lahat ng mga Pilipino for that sake. Pero sa KOJC, ito nga talaga ang nangyayari ngayon. Ibinenta na, ipinagbili na ni Marcos sa mga Amerikano si pastor. Na-mention ni Ka Eric yung December 21, 2023. Meron ng kolusyon na nangyari. May conspiracy na nangyari. Kapalit ng kanilang kayamanan, kapalit ng mga EDCA sites, kapalit kasi kailangan din ng Amerika ang Pilipinas para sa kanila mga military na mga bases dito, yun EDCA. At yun nga, ang pinaka reason kung bakit nagkakaganito sa KOJC, grabe yung panggigipit, grabe talaga, lahat na ng ahensya ng gobyerno, hindi magagawa ng DOJ lang yan, hindi magagawa lang ng Kongreso lang yan, hindi magagawa ng Senado lang yan, hindi magagawa ng PNP lang yan. So sino ang magkagagawa nito? Sino ang nagbasbas nito? Si Bongbong Marcos. So yun ang panawagan namin sa lahat ng Kingdom of Jesus Christ members uli. Dahil hindi man lang siya pumirma, hindi siya naggarantiya na walang extraordinary rendition na mangyari o hindi makikialam ang Amerika at dapat extradition treaty ang susundin para maharap din ni pastor yung kaso niya sa Amerika. Pero hindi. Hindi siya pumirma, hindi niya ginarantiya ang karapatan ng ating mahal na pastor. Kapalit nga ng kayamanan nila, ng kanilang mga at ng EDCA sites, lahat pinagbili na. So, hindi lang si pastor, buong Pilipinas. So, ayaw niyang ma-offend ang Amerika.
Pero kaya niyang patayin ang kapwa niya Pilipino. Pinapatay na niya ang Pilipinas. You are bleeding this nation dry, Bongbong Marcos. Yung corruption nyo araw-araw, di na masikmura. Ang kahirapan na nakikita. This country is sick kasi sick yung namamahala dito. So panahon na talaga na bumaba ka dahil wala ka ng karapatang mamuno pa sa bansang Pilipinas. Sa lahat ng magmamahal sa Pilipinas, hindi lang KOJC members, sa lahat talaga ng mga Pilipino, ito na naman, muli, nanawagan kami. Panahon na, i-withdraw na natin ang support dahil wala naman talaga tayong presidente. Hindi naman siyang namamahala. Masakit man at binoto natin siya, ito ang nangyari. Hindi siya namuno o namamahala sa ating bansang Pilipinas. So yun naman sasabi ko, sa KOJC, muli, pinagbili niya si pastor sa Amerika. Hindi man lang niya binigyan ng karapatan ng ating mahal na pastor. Hindi niya man lang nabigyan ang constitutional rights ng ating mahal na pastor para harapin. Hindi. Kasi nga, ma-offend niya ang Amerika. Ulitin ko, ma-offend niya ang Amerika. Yun lang, yun ang Pero wala siyang pakialam sa mga Pilipino. Si pastor, isang Pilipino rin. Citizen din si pastor. Nagmamahal sa ating bayan. Nagmamahal siya sa ating bansa. Pero wala yan kay Bongbong Marcos. So, wala ka na rin sa amin ngayon. Yun. Para sa KOJC. I-clarify ko lang po, ha? Sige po. Why is it that KOJC is insisting for this written declaration? Ako po, I have to clarify kasi ako ang abogado dito, no? Is it legally reasonable for Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-insist ng written declaration that the United States of America shall not extraordinarily render Pastor Apollo C. Quiboloy to United States of America? May karapatan ba siyang i-request yun? Or even i-demand yun? Ang sa tingin ko lang po ay meron. Kasi nga, itong Republican system of government natin, maski i-trace mo sa lahat ng mga political philosophers po, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, John Hobbes, no? We form this government, we surrender some of our rights in favor of this government. In return, the government should protect us. In return, the government should ensure na yung territorial sovereignty po natin ay ma-maintain. Yung request ni Pastor na baka pwede may written declaration na huwag mo akong i-surrender doon sa Amerika kasi dapat yung proceedings po dito sa Pilipinas ay mananatili at mag-continue na walang interference ng foreign governments is really in pursuance with this with this consent na binigay ng mga tao para sa gobyerno para protektahan tayo. So, yung gawa ng written declaration sana ni Presidente Marcos ay pursuant lamang doon sa ating nilagdaan, no? Social contract theory na sige, isurrender namin itong mga karapatan naming iba pero protektahan mo rin yung aming karapatan. Ano itong karapatan din na dapat yung soberenya ng ating country ay ma-preserve, no? So yun po ang ini-insist politely ni Pastor Apollo C. Quiboloy. At maintain sana natin na may written declaration para mag-surrender si Pastor or harapin niya ang kaso, no? Kung kinakailangan na harapin niya ang kaso, he might probably do that, no? So, unreasonable ba na request ito? Sa tingin namin, hindi po unreasonable na request. That is a request merely to insist on our territorial sovereignty. Nicaragua versus US likewise emphasizes that if it is within the territory of a nation, yung lahat ng judicial processes niya should be free from any foreign interference. Pursuant po yan sa international law din. So hindi rin yan unreasonable na request po. Kami pong mga banateros ay 1 linggo na po nandirito, 1 linggo na rin po kami nagbabantay at 1 linggo na rin po kaming nakikiusap
sa sambayanang Pilipino, sa kapulisan, sa mga militar. Ito pong mga taga-KOJC ang isa sa pinakapayapa na mga tao na nakilala natin. Kaya nga po, tayo ay nananawagan for the past few days, hanggang nung nakaraang buwan na nandirito kami, nananawagan na kami na sana may mag-intervene dahil buo ang loob ng mga nandirito. Para sa kanilang paniniwala, pananampalataya at pagmamahal dito sa kanilang sanktuaryo, handa silang magbuwis ng buhay. Ayaw naman natin pong dumating yan sa ganyang sitwasyon. Pero anong ginawa ni Abalos sa kabila ng ating pagtangis? Binaboy niya yung Kingdom of Jesus Christ sa Senado. Tinawag ni Torre na simple minority ang Kingdom of Jesus Christ. So talagang makikita mo na kuto lang talaga ang tingin nila sa atin. Kaya you left them with no choice but to really fight and ipakita sa inyo kung gaano sila ka-dedicated at kung gaano sila talaga kasolid. Ayaw natin talagang dumating sa ganito, kaya nga tayo nananawagan eh. Pero every time na nakaka-receive kami ng ganitong intel, na pati yung mag-splash ng tubig, babarilin, pati abogado, ikukulong, ipoposasan, pati yung haharang, ipoposasan at ikukulong. Mantakin mo pati si PRRD kapag nag-intervene, being the administrator of the property, ikukulong kasama ang kanyang PSG. At yung mabasa mo yung katagang wala ng rule of law. Kailan pa tayo kailan pa tayo tatayo? Kailan pa tayo lalaban? Kapag pinapatay na nila tayo, pagpatay na tayo. Kaya sana sa mga nasa kapangyarihan, magnilay-nilay po kayo. Hindi po uurong itong mga tao na to at kasama po nila kami. Nasa likod po nila kami. Thank you, Boss Tada. Yes, Dr. Lorraine. Yeah, itong Pangulo na ito, itong Bongbong Marcos na ito, hindi ko na pala siya Pangulo. Itong Bongbong Marcos na ito, traitor ito sa Pilipino, sa Pilipinas. Pinaghirapan ng NTF-ELCAC, ng AFP, ng PNP na padapain ang CPP, NPA, NDF, mga komunistang, teroristang, lampas kalahating siglo, walang ibinigay sa Pilipino kundi pighati. At ang ibinigay namin kay Bongbong Marcos ay isang CPP, NPA, NDF na dapa na. Pero ano nakikita natin ngayon? Dahil sa pagtataksil niya sa Pilipino, nakaka-recover na naman ang komunistang teroristang ito na libo-libo, hindi na natin maibilang kung ilan ang mga anak natin ang namatay, kung ilang kapulisan, kung ilang kasundaluhan. At nabuhay pa ulit yung WAD na peace talks na yan sa ilalim ni Bongbong Marcos. Itong Bongbong Marcos na ito, traidor. Yung pinaghirapan namin, alam niya yan. Alam niya yan, yung WAD na peace talks na yan. Binuhay niya. So maliwanag na maliwanag. Mas maliwanag pa talaga sa white powdery substance na nasa ilong niya. Yung pagtatraidor niya sa Pilipino dahil sa pakikipagkuntsabahan niya sa komunista at teroristang CPP, NPA, NDF. Napakaganda ng NTF-ELCAC nung panahon ni PRRD kung kaya't napadapa namin nating lahat, buong Pilipinas, sabay-sabay ang CPP, NPA, NDF. Pero ngayon, ang hinaharap natin ngayon, magpapatakbo sila ng full senatorial slate. Ano ibig sabihin nun? Binigyan sila ng bilyon ng gobyernong ito, itong komunistang teroristang grupong ito. Dahil noon wala na silang pera, patapos na sila. Pero ngayon yun ang hinaharap natin, full senatorial slate, itong mga komunistang teroristang ito, dahil kay Bongbong Marcos. Dagdagan ko yun Habang ako po'y kasama at nakikipagkaisa sa Kingdom of Jesus Christ, sa SMNI family ko, sa panel na ito, hindi pa po ako nakakatulog. Umalis po ako sa Canada, sa Toronto, August 21, midnight. Dumating po ako, tuloy-tuloy na biyahe sa Pilipinas, alas 4 na madaling araw, August 23.
Nasa himpapawid pa ako. Hanggang ngayon, nasa himpapawid pa rin ang pakiramdam ko dahil inaalog ako ng jet lag. Pero hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na makipag-solidarity dito. In relations to that, nang binuo po ang Hakbang Maisog at Kingdom of Jesus Christ at SMNI Gathering and Filipino Group sa Canada, nung pumunta po ako, more than 400 na nagtipon. Out of 400 nito, nanggaling po ito sa iba't ibang Filipino community sa paligid ng Ontario at Toronto. Yan. Pero 2 araw bago kami dumating na Attorney Trixie para bigyang laman ang binabanggit ni Ma'am Lorraine na binubuhay at binibigyan ng oxygen and lease to life ni Marcos ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Nagpostering po sila. Itong grupo ng migrante, Bayan, Gabriela, Anak Bayan. At mga parehong grupo na kinakalaban natin sa gobyerno sa Pilipinas. At ang nakalagay doon, mga kasama, mga kababayan, Ka Eric Celis, Attorney Trixie, not welcome in Canada. Murderer, fascist mouthpiece. Tapos sa ibaba, napakalaking banner, 2. Singilin ang mga utang na dugo ng Duterte na gobyerno. Si Marcos na po nakaupo. Si Duterte ang sinisingil. Pangalawa, buwagin ang NTF-ELCAC at huwag hayaang manumbalik ang kapangyarihan ng mga Duterte na uhaw sa dugo. Mantakin nyo, kung hindi po totoo ito, Canada and North America, next to Europe, ay dyan ang gagaling ang pinakamalaking fund sourcing ng CPP, NPA, NDF. Tama po, Sir Jay. At yan po ay ginagamit nila mga NGO at itong mga nagrarally. 27 sila, 400 kami. Itinaboy sila ng mga pulis. Napahiya sila sa kabastusan nila. Ano po ang relasyon dito sa binabanggit natin with Marcos Jr. right now na dapat ito ang kanilang hinahabol, nilulumpo at tuluyan na kumplituhin ang pinaghirapan ng Duterte government exactly how Sara Duterte described it, na tumakbo at tumulong siya sa Marcos Unity Team sapagkat for the purpose of continuity. Ang nangyayari ngayon, continuity ng pangungurakot ng mga durugista, continuity ng mga krimen at terorismo at ang mga nagtatayo ng mabuting gawain kagaya ni Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, kagaya ni Rodrigo Duterte, nila Sara Duterte, at na mga kapanalig ng kanilang mabuting pamamahala, sila ngayon ang inahabol at tinuusig na parabagang mga kalaban ng bayan. Samantalang ang kalaban ng bayan na nagwawasak ng ating bayan, ang CPP, NPA, NDF, ay walang ni isang katagang lumalabas sa bibig ni Marcos para ito sila ay i-order niya na durugin at papanagutin sa kanilang ginawang mga malalawak na krimen sa ating bansa, dekada-dekada. Subalit, ang kagaya ni Pastor Kibuloy ay pasupla-suplado pa sa naporma at ang kanya mga alipores, kung si Ma'am Lorraine pa mga amuyong, kagaya ng baluslos, ay ang tatapang na parabagang mga kriminal, ang mga nandito sa Kingdom of Jesus Christ, samantalang itong convicted criminal, abduction at iba't ibang mga karahasan sa kabataang katutubo, si Saturo Campo, si Franz Castro, ay nako, hindi niya may pakulong. Iyan po ang dahilan kung bakit ang pagpapatalsik sa kanya at dapat samahan ito ng AFP, ng security sector, be the protector of the state of the people, sapagkat kung nandyan si Marcos Jr., gagamitin nila ng kanyang pinsan at asawa at ng kanilang mga alipores, pati ang mga kalaban ng bayan, para lumpuin ang ating demokrasya. Lamang sila ay nasa puder, di bali ng manumbalik at muling mamayagpag ang terorismong kumitil na mahigit kumulang 50,000 na buhay ng mamamayang Pilipino at ngayon kinakanlong at kinakalinga ni Martin Romualdez, ni Lisa Araneta, of course with the approval ni Marcos Jr. sapagkat siya ay nakikinabang dito sa worse and scandalous political opportunism nila. Pwede bang pasingit lang? Kaya tahimik ang CPP, NPA, NDF ngayon. Diyan sila namamayagpag. Kapag katahimik sila, ibig sabihin ang saya-saya nila. Sobra silang masaya. Wala yung spotlight sa kanila. At yung huwad na peace talks na yan, alam natin kung ano yan. Ang ibig sabihin, hindi kapayapaan ang habol niyan,
Kung hindi, recruitment, additional funds, para na naman mabuhay ang tagapagwasak ng Pilipinas, taganakaw ng mga anak natin. At sino yung ka-shake hands niyang mga yan? Si Anton Lagdameo, sap ni Bongbong Marcos, na ang sabi nila ay cocaine addict din. Diba? So yan ang ipinasok ni Bongbong Marcos sa gobyerno natin. Ganun ba? Do we deserve this? Naging daluyan ng kasamaan sa buhay ng Pilipinas ang Bongbong Marcos na ito kasi siya mismo ay lulong sa droga daw. Hindi natin alam kasi hindi niya tayo pinapansin. Well, hindi kami papayag. Katulad ng KOJC, wala kaming pakialam kung hindi mo kami pansinin. We get to call it. Bansa namin ito. Hindi ikaw ang may-ari nito. Hindi ka na presidente. Thank you very much, Dr. Rain. Patungkol dito sa ilalathala na balita now, no, sa ating, na nakapublish ngayon sa social media at iba't iba na mga pahayagan na may mga bagong batches of police personnel, no, na de-deploy dito sa Davao. At ang dito sa, particularly sa Davao region na to, sinasabi nila they are deployed here for anti-criminality operations, including conducting service of arrest warrants against most wanted persons. May dokumento ito signed by Colonel Richard P. Badang, Chief ng Regional Personnel and Records Management Division ng Police Regional Office Davao, as ordered by Police Brigadier General Nicolas Torre III. And dun nakalagay din po doon that police officers deployed for this specific assignment came from Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, and Davao City. Sa tingin niyo po, kunin ko yung side ni Eric dito at nila Sir Jay, with this kind of movement po ng personnel, anong meron po sa Davao region at kailangan may ganito kadaming personnel po? Wala naman. Patapos na po yung kadayawan. Diyan nga kami nagugulumihan eh. Antay-tahimik ng Davao region. No? Kasi nangyayari lang yung ganyan kapag ka talagang meron talagang pangangailangan. Pero alam naman natin lahat, saksi naman tayo. Nito lang kadayawan, ang dami nating bisita. May galing sa labas ng bansa, may galing sa Luzon, sa Visayas. At ito, hindi kayo maniniwala. Pag pumunta kayo sa mga universidad, anywhere from 20 to 30% ng mga enrollees ay hindi po taga Davao, taga Visayas at galing pa ng Luzon. Tinatanong namin sila, bakit kayo nandirito? And daming magagandang university. Alam niyo ang sagot ng mga estudyante at magulang, we feel safe here. Kaya namin dito pinapag-aral ang aming mga anak. At bukod doon, dito natututo ng disiplina ang susunod na salinglay ang kanilang mga anak. Yan po ang larawan ng Davao. That is why it is beyond the commerce of man, no? As peace officer, para i-consolidate mo yung alisan mo. May problema na nga tayo sa ratio ng ng one policeman to every number of citizen. Tapos ipo-pull out mo pa yun, aalisin mo po. Kapareho niyan. Kung totoo itong sinasabi nila, kumuha sila ng puwersa galing sa Davao del Sur, haven ng NPA yan. Doon mismo sa aking lugar na pinanggalingan. Di para mong, para mong sinabi sa mga NPA, oy, balik na kayo, wala ng pulis, nasa Davao City na. Yung pinagmamarcha rito, pinag-jogging, Regional Field Force assigned sa Pakibato, yan din ang haven ng mga NPA dati. Ngayon, inalis mo, dinala mo rito sa pinag-jogging mo. In the meantime, yung mga ita, yung mga katutubo sa Pakibato, nangangamba, baka mamaya bumalik nga. Yung mga way sapatos, kung tawagin nila rito. No? So, parang balito na. I don't know, no, kung anong klaseng, kung saan nag-aral itong mga opisyal ng PNP sa Region 11. No? With malice towards none,
hindi ko mapagwari kung anong klaseng utak meron ka, Nicanor Torre III. Parang Benigno S. Aquino III. Oh, third. Nicolas Torre III. Oh, Benigno S. Aquino III. Parang hindi. Tapos, ewan ko, sana hindi ito magbunga ng ng hindi maganda para dun sa mga inalisan mo ng police force. Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, no? Tapos inalis mo pa lahat yung mga matitinong station commander dito sa Davao City. Tapos yung mga dating mga police Davao na dinala mo sa Capcom, inalis mo dun sa security force ng Vice President. Alam mo, ito kabaliwan, no? Kabaliwan, kung sumusubaybay ka sa matinong pamumulis, hindi mo aalisin yung mga endemic dun sa lugar kasi silang nakakaalam sa topography, sa kultura, sa behavior, at maging yung mga police character. Tapos alisin mo, ilalagay mo sa kung saan, ewan ko. I just don't understand it, no? Tapos ako iniisip-isip ko nung araw siguro hindi naman, no? Before pa ito mag-pandemic, siguro hindi makikialam ang mera. Pero kanina nung lumalagari itong Beach King Air 350 sa himpapawid ng Davao City without any explanation from the Civil Aeronautics, no? Alam naman dun sa mga hindi po nakakabatid, ito pong eroplanong ito ay eroplano na ginagamit ng gobyerno ng Amerika, ng kanilang militar, for at private sector for purposes of anong tawag nito? Pagbabantay, no? Reconnaissance, intelligence gathering, at commission, ginagamit din pambomba. Kaya sabi nga ni Edu Galbot, no? Yung isa sa mga vlogger na sabi niya mabuti na lang nakaalis na ako kasi takot niya baka mamaya maghulog ng bomba yung eroplano. Oo. Sila, ewan ko lang kung nakaalis na yung ibang mga bisita natin dito. Kaninang umaga, kausap ko pa yung sila Vivian Velez at iba pa. Actually sila yung nagsabi, Tito Jay, ano yung lumilipad na parang hindi na may eroplano ng maliit na eroplano, hindi na may eroplano ng PAL o ng Cebu Pacific o ng ano pa yung isa, Air Asia. Kaya nga in-identify ito, magagaling ang mga taga-Davao, nakita kagad, it is a Beach King Air 350 which is largely operated by government, military, and commercial customers for a variety of missions, including intelligence, surveillance, and reconnaissance. So, klaro na anong tawag nito, talaga hong nangingialam itong Tadong Kano, no? Itong mga puti sa nangyayari sa ating Pilipinas kasi nga may katotohanan yung sa pantaha na pinagkanulo na tayo ng mismong presidente natin sa Amerika. Yun na lang magbigay ka ng labisiyam na EDSA sa EDSA sites. Pagkatapos tayo pa nagbabayad ng kuryente at tubig, talagang hindi na ito kabaliwan. Ito'y gawain ng adik, no? Sir Jay, bago po ang dugtong ko lang na rejoinder briefly doon sa tanong ni Misana, gaano po ka-anomalous at questionable itong reshuffling ni Abalos sa mga kapulisan within the Davao region at kinoconcentrate sa area ng Davao City? May pumasok po na at ang violations ni Abalos, natutulungan tayo nila Attorney Torion sa kanyang pagpapakita ng kawalang kaalaman sa batas o sadyang hindi pagkilala sa batas bilang DILG Secretary ni Marcos. Nagpapasalamat po ang mamamayan na Sister Nori. May mga messages tayo galing sa abroad. Galing abroad ito, sa Amerika ito. At ito po ang panawagan na natanggap namin sa pagresponde
ng Filipino communities in abroad sa panawagan ng people power and redemption of the country na challenge kanina ng Kingdom of Jesus Christ through Sister Nori. Isang panawagan para sa people power. Bantayan at adlangan ang pang-aabuso sa kalayaan ng relihiyon at pagsamba ng Kingdom of Jesus Christ at igalang ang KOJC religious compounds. Mga minamahal kong kababayan sa Davao at sa buong Pilipinas, sa mga darating na sandali, inaasahan ang pagdating ng humigit kumulang 3,000 armadong pulis na balakyain ng isang warrant of arrest sa KOJC compound. Nanonood sila po ngayon habang ito'y sinusulat. Ayon sa mga ulat, plano nilang wasakin ang mga tarangkahan, dakpin ang mga anak, kabataan, at iba pa, tulihin ang lahat ng tao na kanilang masasalubong at sisirain ang simbahan. Naninindigan ang KOJC na mananatili kaming payapa at hindi gagamit ng karahasan. Galing yata ito sa Amerika na solidarity. Nang maayos at walang inosenteng buhay ang masasakripisyo. Sa pagkakataong ito, nagnanais ang panawagan sa ating kababayan na magkaisa at tumindi ko pang ipagtanggol ang ating karapatang magpahayag ng pananampalataya at pagsamba. Ito po ay pinapakalat na ngayon sa mga Filipino communities worldwide. People power para sa sambayan ng Pilipino kasama ang Kingdom of Jesus Christ. Signed, Reverend Attorney Arnedo Valera. Siya po ang pinuno ng Pinoys for Real Change in America, sa United States, at siya din po ay hakbang ng Maisog USA at iba pa pong Filipino communities. Maraming salamat sa inyo dyan sa Estados Unidos. Thank you po. Maraming salamat po, Ka-Eric. Gaya nga na-mention nyo nga, Ka-Eric, na may mga violations na ginagawa ang Interior Secretary natin, si Interior Secretary Abalos. And we'd like to take, ito ilang beses na, if I would like to use the term na ginamit ni Atty. Torion, for having explained so many times sa ating mga programs and para ilang beses na siya na-interview ng Internet, lumilipad ang batas sa administrasyon na to, and even yung Interior Secretary natin. Ito, isa lang din sa nais kong ma-highlight ng violation na ginawa ni Secretary Abalos, and would like to again have our good lawyer to explain this sa publiko para maintindihan nila na itong pag-announce publicly ng bounty or reward na ino-offer ng gobyerno na ang pondo ay magmumula sa private o pribadong individual para maaresto si Pastor Apollo Siquibulid. Now, ano po ang violation na ginagawa dito ng ating mabait na Interior Secretary, Atty. Torion? Well, ilang beses ko na ito in-explain, no? Violation talaga ito kasi it came from a private source. Hindi pa niya dinisclose kung sino po ito. Hindi natin alam, baka may transaksyon nga ito sa kanya or meron bang kontrata sa kanya. Yung provision kasi under Section 7D of RA 7613 ay expansive, no? Expansive ito such that any favor, anything of monetary value really is prohibited to be accepted. Ang sa kanya kasi, ang depensa niya, hindi raw siya nag-solicit. Pero yung kanyang pag-announce po, can be considered as an indirect acceptance, which in our humble view po is already covered under the wide prohibition, expansive prohibition under Section 7D of Republic Act 7613 or 6713 rather, no? Kung pribadong tao, magsabi lang siya, pwede gaya ng SMNI, nagsabi raise sila ng 20 million pesos. Hindi yun covered kasi private individuals naman yun. Ang problema kasi dito, ang nakita nating pagkakamali ni Secretary Abalos ay ginawa niyang policy. Inadapt niya as a policy and without even disclosing the source of such bounty. So this becomes prohibited, this becomes a violation of the law. Yun po ang ating pananaw po doon. May tanong lang ako doon sa mga nag-attend sa Senate. Binanggit ba niya na yung source galing kay Manny Cuevas? Wala naman siyang sinabing ganon. Wala ayaw siyang niyang banggitin? Oo, ayaw niyang banggitin kasi nga daw,
delikada daw yung buhay ng source kasi nga dahil sa 20 million pesos. No? Nag-breach kasi yun sa tingin natin when it was made as a policy. No? It was adopted as a policy by a government official, and highest official pa siya. Trabaho niya is to enforce the law. Ang trabaho niya, duty niya is to supervise the PNP. No? So, yun po ang nagiging problema doon, na naging violation po sa paningin po natin. Attorney Torion, isa pa sa violation. Dahil nga ang Presidenteng Marcos Jr. konsentidor at diskartidor sa paglabag sa batas at pag-weaponize ng batas, at upang gamitin sa interes nilang mag-abuso sa kapangyarihan, si Patrolman Nick Torre nagpagawa ng mga t-shirts. Hindi pa siya kontento sa posters ng mga 260 at hindi niya ma-explain saan ang galing ang pondo. Tarpaulin ng mga wanted. Nagpagawa ng t-shirt na nakalagay ay singilin si Kibuloy Sexual sa kanyang predators. Sexual predator at hustisya para sa mga biktima ni Kibuloy. Bastos talaga. Pero sinasabi niya sa Senado na hindi naman nila sinasabi daw na guilty si Pastor Kibuloy, pero ang kanya mga actuations at aktual na ginagawa, Attorney Torion, lantarang paglabag sa mga batas. Ano po ang inyong pagtingin dito na lantarang nagsisinungaling sa harap ng Senado, ibang ginagawa pagbalik sa Davao, at ngayon, wala siyang kinikilalang batas na parang hari-harian siya dito sa riyon ng Davao, at ano ang pwedeng hakbang ng ating mamamayan upang mapanagot siya sa batas, Attorney Torion? Pwede ko bang dagdagan yon? Kasi it's almost the same question. Kasi nung Senate hearing, di ba, nangako si Benher Abalos na pupunta siya dito, areglohin niya para wala ng karahasan, di ba? And then now, we are hearing from information from our A1 sources na tutuloy yung paglusob, di ba? So ano ang nilalabag dito ni Abalos din? Meron kasi siyang verbal declaration doon na pupunta daw siya dito sa Davao para hindi na daw mag-mask daw yung mga pulis at para wala na daw ang kaguluhan. He promised that to our senator, yung presiding officer, no? In public view yun. In public view. So, pero kung matutuloy yung raid na gagawin ni General Torre ngayong umaga, definitely sisingilin siguro natin siya. Mag-request tayo ng another session doon sa Senado para masingil natin yung declarations niya na wala ng kaguluhan. At especially kung magkagulo mamaya, kung itutuloy talaga ni General Torre, no? That may constitute contempt because pwede akong magkamali, pero meron kasi siyang verbal declaration doon na para daw hindi na magkagulo. Hindi na magkagulo. Sana tutuparin niya yun. Karagdagang katanungan, Attorney Torion, dahil ako sa tingin ko, dapat na talaga mag-resign si Marcos at si Abalos. Medyo nagiging magkamukha na nga sila eh. No? At para sa ganun, matigil na yung... hindi sana matuloy ang pagsugod dito dahil... tama, Attorney Torion, nag-take ng oath si Abalos na aayusin yung mga pangyayari dito. So kung matutuloy yun, ibig sabihin ay mana siya kay Torre na sinungaling sila pare-parehas. Diba? At ito lang ang karagdagang tanong ko kay Attorney Torion kasi ako tuwang-tuwa nung napanood ko nung talagang tinuruan niya si Abalos. Parang kailangan bumalik sa pag-abogasya si Abalos noon sa Senado. Kasi yung subjudice, yan yan yung humanap pa ng kakampi si Abalos nito sa DOJ. Siguro ipaliwanag nating mabuti anong ibig sabihin nitong subjudice at ano yung nalabag niya. Medyo may drama effect pa siya rito eh. Oo, paliwanag po natin, Attorney Torion. Attorney Torion, briefly bago daw siya humarap dito, nag-practice pa siya. Kung makukuha niya ang tono ni Charo Santos. Sa kanyang, sa pagdrama-dramahan niya. Pero kidding aside, Attorney, you really enlightened the nation on how low and cheap Marcos and his men can go para lamang mag-abuso sa poder. Attorney, sa tanong na yun ni
Coach Oli. Ano po yung tamang pagtingin sa subjudice at paano natin mapapanagot itong kanilang lantarang paglabag sa mga batas na binanggit namin ni Ma'am Lorraine? Una, yung subjudice, it means before a judge, no? Kung nandun na sa korte yung kaso, dapat hindi ka mag-discuss on the merits. On the merits, kung ano talaga yung nakasaad doon sa affidavits at saka you ascribe it to be true. Yun. So, although there is a Supreme Court decision na pag sa Senate investigation, supposedly hindi na covered yung subjudice rule, pero fairness dictates na kung magdi-discuss ka na ng mismong anong nakasaad dun sa kanyang affidavits and you try to win the hearts and minds of the public, no? Fairness dictates na dapat hindi mo rin gawain yun. Kasi what would prevent me likewise to declare also the counter affidavit also of Pastor Apollo Sikipuloy na mali nga yung date. Ang sabi daw, Glory, ano yung September 1. Pati nga yung September 1 na date, mali August 29 yun supposedly yung event na nangyari na dinescribe ni Blenda Portugal dun sa kanyang complaint. Na nandun yung papa niya on the said incident ni hindi siya nagreklamo. Tsaka, what if i-disclose din namin yung mga ginawa niya dito? Yung mga relationships niya or whatever na makakasira sa kanya. Although, in fairness doon sa sa mga kasama natin, hindi nila sinabi yun. No? Kasi nga, ayaw natin masali yung mga merito ng kaso. Kasi ang purpose kasi ng subjudice ay dapat hindi mo ma-influence yung mga huwes, yung mga sa pagdesisyon ng kaso. Yan yung what you call this, entire reason behind it. Yung ginawa kasi ni Secretary Abalos, kinote niya in toto yung declarations ni with feelings ni alias Amanda, no? And that was designed, I think, to malign Pastor Apollo Sikipuloy because it was only selective Hindi rin niya sinight yung depensa nila pastor na naging dahilan na na-dismiss itong mga kaso na ito matagal na. At inakyat nga ito sa Department of Justice at natulog dun ng more than 4 years po at nabuhay lamang ito nung nagkaroon ng Senate investigation si Senator Risa Hontiveros. So kaya nga masyadong unfair yung dating sa akin at nag-request ako ng point of order, no? Because I felt that even if there is a Supreme Court decision that in Senate investigations, the sub judice rule may not apply, but I felt that it was improper and unfair as against Pastor Apollo Sikipuloy. Magdagdag lang ako, Attorney Torion, no? Kasi, yun nga, kasi doon sa Senate hearing, no, binasa ni Abalos yung fabricated na testimony na puro kasinungalingan. Which was dismissed earlier in Davao. Yeah. Na-dismiss na, no? I-emphasize po natin yan, no? Kaya paulit-ulit natin yun Na binuhay. 2020 2020 na-dismiss ang kaso yan, yung complaints na rape, palaging rape, trafficking in person, sexual abuse, trafficking in person through forced labor, lahat yan, na-dismiss na because of lack of jurisdiction, insufficiency of evidence, also na-dismiss lahat without probable cause yan. Tapos, binuhay noong March 6, 2024. So, itong si Abalos, hindi niya kilala si Blenda Portugal. Binasa lang niya No? Kasi artista ito magaling magdrama-drama Kumuha ng simpatiya sa taong bayan. Abalos, hindi mo kilala si Blenda Portugal. Delikado kami ang nakilala nakakakilala sa kanya. Delikado kung nakilala niya. Delikado nga. Kami ang nakakakilala sa kanya kasi kasama namin siya dito. At kahit hindi ako abogado, alam ko po na hindi pwedeng pag-usapan yan kasi nasa korte na po yung mga merito po niyan. Pero, to give you a clue or example, kumbaga ba, kunwari ako, nag-adapt ako ng babae, pinaaral ko. Okay, kunwari lang ito example, para makuha, may idea. Nag-adapt ako ng babae, pinaaral ko sa paaralan,
Tapos, ang babaeng ito, nagka-boyfriend. Nagka-boyfriend siya, anong ginawa niya? Hiniram niya ang cellphone ng kanyang boyfriend, naghubad siya, pinicturan, binidyuhan, may ginawa siya sa kanyang ari, kinilalikot siguro niya, kinalkal siguro niya, tapos, binigay niya sa boyfriend niya. Yung boyfriend niya, pinagpestahan niya ngayon. Kasi, varsity player. Pinagpestahan. Naging iskandalo ngayon sa buong eskwelahan. Ayun. Ang ginawa. So, natakot. Natakot itong babaeng ito, kaya, kasi harapin niya eh. Example lang ito para may clue. Hindi po si Kwan yan, hindi po si, anong pangalan nun? Alias Amanda? Alias Amanda? Hindi. Kasi Example lang, para may idea. May idea kung ano yung mga dapat paniwalaan, huwag maniwala sa mga kasinungalingan. Tsaka yung mga sabi-sabi, walang di dapat naniniwala. Kaya ito, maaari natin ihalin tulad ito kasi may Mrs. Potiphar syndrome ito eh. Meron yan sa Bible po, itong Mrs. Potiphar syndrome. Si Mrs. Potiphar po, she is a reject-spurned woman, seeks revenge by falsely accusing an innocent man. Kasi ito si Mrs. Potiphar, asawa ni Mr. Potiphar, may katiwala na poging-pogi si Joseph, nagkagusto. Gusto niya makipagsiping. Nagplano siya ngayon. Walang tao sa bahay, umalis ang kanyang asawa. Ngayon, tinawag niya si Joseph sa kwarto niya. Joseph, halika nga dito. At sinabi niya, gusto ko makipagsiping sa'yo. Come to me. Ganun ang sabi niya. Ayaw ni Joseph, matino eh. Inosente, matino, marangal. Maka-Diyos si Joseph. Napahiya ngayon. Napahinga ngayon si Mrs. Potiphar. Anong ginawa niya? Gagawa siya ng eksena para iba-blackmail niya. Kasi napahiya ang pagkababae niya. Inoffer niya ang sarili niya. Parang kagaya yung inadapt ko. Parang ganun. Inoffer niya ang sarili niya. So napahiya siya. So gagawa siya ngayon. Kasi baka magsumbong ito. Babaliktarin niya ngayon. Aakusahan niya ngayon. Magagather siyang ebidensya ngayon na false ebidensya. Nakuha niya ang damit ngayon ni Joseph. Kasi pumalag si Joseph, ayaw ko. Ganun. Tapos nakuha niya. Pagdating ng asawa niya ngayon, eto na. Pinagsisigawan niya. Hindi, ni-rape ako. Kagaya yung inadapt ko. Hindi ako walang ako na-mention pangalan. Ni-rape ako. Puro kasi walang ebidensya para pagtakpan yung kababuyan, yung kahayupan, yung kasamaan na ginawa niya. Now, kung ikaw, Abalos, ang nag-adapt sa babae yan, ano yung mararamdaman mo? Ano yung mararamdaman na inulungan mo na, in return, siniraan ka pa para pagtakpan yung kawalang hiyaan na ginawa niya. Wala pa akong ginawa, minensyon na pangalan. Sample lang po yun. Example. Clue lang po yun. Nung nakita ko yung litrato nung alias Amanda, bigla akong naalaala yung yung taga Mandaluyong. Ug sa Bisaya pa, agid-agid ang dagway ba? Yung kaya ni Abalos. ang Miss Mandaluyong po na binabanggit ni Sir Jay, kumalat din po ito. Pero sabi ni Attorney Torion, in fairness, in the spirit of justness and fairness, hindi po natin yun binring up kasi tayo ay marespeto. Kung ano lang ang corollary and central to the subject matter, doon lang tayo mag-usap. Pero wag tayong magpasok ng mga bagay na hindi po nakabatay doon sa relasyon ng mga bagay na pinag-uusapan doon sa hearing para lamang makalamang at makapandaya to play up with emotion. Pero yun ang in binabanggit fairness namin. to Secretary Abalos, truthful siya. Sinabi niya itong kasong ito galing pa ng Amerika. Kaya ako sabi ko, binanggit niya yun eh. Binanggit niya. Kaya sabi ko, hindi pala ito kaso sa Pilipinas. Binanggit niya yun. Kaso pala ito ng Amerika na kinopya pag binasa ninyo, in toto, verbatim, yun din ang pinal na kaso dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, paminsan-minsan tumatama rin tumukong nito. Tumama sa pagtanggap